Kape mga pandalis, tips about sa pag-create ng brand name. Hello mga pandalis, Jerome na naman. Pag-usapan natin ngayon mga kapandalis ang regarding sa pag-create ng brand name. So, noong ako ay nagsisimula pa lang magnegosyo, mga kapandalis, ay pag regarding sa brand name, mga gusto ko mga brand name yung mga tipong makakarinig ka ng parang nakakatawa yung pangalan ng brand, or alam mo yun, yung parang nilalaro yung isip mo, may double meaning. Kasi para sa akin noon, yung paggawa ng brand name ay dapat nakakatawa siyang pakinggan para mas madaling matandaan. Mga brand names na gaya ng Mang Inasar, yung maasar ka sa sarap. Yan pa mga sample, yung cooking ng ina mo, yan, yung mga ganong pangalan. Pero na-realize ko na pagdating pala sa pag-create ng brand name, dapat hindi pala mga ganun. Kasi usually nagkakaroon niya ng problema pagdating sa registration sa DTI. Yung tipong may double meaning na kapag sinabi yung pangalan ng brand name, di-decline ng DTI. Mga kayamies, mga kapandalisan, ano ba talaga ang mga ibang tips dyan pagdating sa pag-create ng brand name? So una dyan, no, dapat maiksi lang. Maiksi yung brand name. Yung tipong pag sinabi yung isang salitang yun, yung matatandaan ka agad, no? Yung maximum na yung 2 words, no, sa isang brand name, no? Or pwede mong pagdikitin yung 2 word, gawin mong 1 word lang. So para mas madali siyang matandaan, no? Kasi may mga ibang brand names na 1 word lang yung pangalan ng brand, pero ang hirap tandaan. Yung mga tipong easy to spell na words, easy to remember, na kapag sinabi ay yun na kaagad yun. At dahil dyan mga kapandalisan, commercial muna tayo. This video is brought to you by Copper Coffee, located in City Lane Subdivision, Talagasang 2F, Imus, Cavite. Try nyo na ang kanilang mga available menus. Ang kanilang black coffee, cafe latte, Spanish latte, white mocha, dark mocha, caramel latte, at itong natikman ko, napakasarap, sea salt latte. Akala ko weird ang lasa, pero hindi pala weird, masarap pala. For more info sa kanilang mga menus at kanilang future offerings, bisitahin na ang kanilang Facebook page na nakikita nyo sa screen na ito. Copper Coffee. Pangalawa, pag gagawa ka ng brand name, iwasan ninyo mga kapandalisan yung mga mahirap i-spell na mga brand names. Kasi pag mahirap i-spell yan, mas mahirap din tandaan, no? So lalo na kung isi-search mo yan sa social media, yung brand name mo ang hirap i-spelling. So medyo mahirapang tandaan ng mga customers mo o mga future clients mo yung iyong brand name. So wag rin kayong gagamit ng brand name na sobrang haba naman ng pangalan, no? Na kung saan sa sobrang haba, hindi mo na rin ma-search at hindi mo na rin mahanap yung brand name na yan na may double meaning. Iwasan nyo yan. So, gaya na sinabi ko kanina, kailangan nyo iwasan yung mga double meaning na brand names. Pag posibleng sumikat yan, ay hindi siya pangit pakinggan. Kapag gagawa ka rin ng brand name, no, make sure that brand name is really related to your products that you are selling, no? So for example, no, kung coffee yung iyong binibenta, dapat yung brand name mo ay related din sa coffee. Kung yung brand name mo ay motor ang binibenta mo, dapat related din sa motor yung ibinibenta mo. Kasi mako-confuse ang tao pagdating sa iyong brand name kapag nakakalito yung pangalan ng iyong brand name tapos yung correlation nun sa iyong produkto. So yun yung i-take note na rin. Dapat related talaga siya sa inyong product na binibenta or in-offer sa market. So yun lang mga kapandalisan, yung aking mga tips kung paano mag-create ng sarili mong brand name. So para naman maiwasan ninyo yung mga mistakes na paggawa sa isang brand name. Kung napayes ka ba sa content natin for today? Kung oo, ay i-like mo na yan, share mo na yan, mag-subscribe ka na rin, at mag-comment ka na rin ng yes dyan sa ibaba. So yun lang mga kapandalisan, and have a great day sa inyo lahat.
Guys, sino hindi mapapis dyan? Bye-bye!